Magandang magandang araw po, habang sinasamahan ko yung dalawa kong anak na namimingwit dito sa ilog ay, naisipan ko magbahagi sa inyo ng, mga kaalamang espirituwal. Kasi marami sa akin nagtatanong kung saan ko daw nakuha yung, pagiging isang faith healer. Kasi sa mga albularyo po sa aking pagkakaalam ay, ang pagiging manggagamot nila o pagiging albularyo ay namamana nila sa kanilang mga magulang. Halimbawa po, ang kanilang mga magulang, isang albularyo, may isa sa kanilang mga anak ang magmamana. Kung minsan, walang magmamana sa kanilang mga anak, kanilang mga pamangkin o mga kadugo, kapamilya. So, yan po ang paliwanag sa akin ng mga albularyong napagtanungan ko. Tinanong ko sila kung saan nila nakuha ang kanilang pagiging isang albularyo, sabi ho nila ay namamana nila sa kanilang mga magulang. At ang iba naman ay galing sa kanilang mga kamag-anak na isang albularyo at mula sa kanilang kanununuan hanggang pababa sa kanila hanggang sa kapwa-buhan ay naibahagi ang kanilang kaalaman sa manggagamot. Ngunit kung ang faith healer naman po ay ang ating pag-uusapan ay siguro 'pag sinabing faith healer ay sa aking experience po ay hindi ko ho ito namana sapagkat nung kabataan ko hanggang nagkaedad ako ay talagang hindi ako naniniwala sa mga faith healer sapagkat ang ano ko po, ang aking hinahangaan noon 'pag nagkakasakit yung mga anak ko ay pumupunta ako sa mga albularyo. Ngunit nung nabasa ko po itong Biblia ay magkaiba pala ang faith healer at saka yung mga albularyo. Sapagkat ang mga faith healer ay gumagamit ng salita ng Diyos. Ayan, bukang bibig ng mga faith healer na galing sa Diyos ang kanilang hinahawakang mga kapangyarihan. Tama naman ho yun. Mga faith healer pa gumagamit ng mga aklat, mga orasyon na mula sa salita ng Diyos. Ngunit ang mga albularyo po ay may mga kagamitan sila upang magtawag ng mga espiritu. Ngunit hindi sila gumagamit ng orasyon. Iwan ko lang sa ibang albularyo kung gumagamit sila ng orasyon. Ngunit sa aking experience at sa mga natanungan kong mga manggagamot albularyo ay talagang hindi sila gumagamit ng salita ng Diyos. So, yan po. Paano po ako nagiging isang faith healer? Noong unang panahon po, hindi ko ako naniniwala sa mga faith healer. Ngunit nababasa ko ito sa Biblia. At hindi ko alam na ako pala magiging isa sa kanila dahil nung natuklasan ko ang Biblia ay natuto ako gumamot. Natuto po ako sa tulong ng isang tao na naging instrumento ng Diyos upang magturo sa akin ng mga salitang magagamit natin sa pagligtas ng ating kapwa. So, pag-uusapan ay namamana. Ang faith healer ho, hindi namamana kasi ang Biblia ang ating pag-uusapan kasi ang source ko sa pagtuturo talaga ay ang Biblia. So, basahin natin dito sa 19:11 ng Matthew. Datapwat sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi ang mga pinagkalooban. So, kaloob pala ang pagiging isang faith healer. Ang isang albularyo ay namamana sa kanilang mga ninuno, sa kanilang mga kamag-anak. So, yan ho ang kaibahan ng faith healer at saka albularyo. So, ito pa rin. Dito po tayo babasa sa Book of Lucas, chapter 10, verse 1 patuloy. So, ito po. King James Version para masundan niyo. Pagkatapos nga ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay naghalal ng 7 pupa at sila'y sinugong dala-dalawa sa unahan ng kanyang mukha sa bawat bayan at dago ng kanyang paroroonan. So, ayan pala. Hindi lang pala
ang mga apostol ang sinugo niya na magiging isang manggagamot. Kung ituloy natin sa 9. At pagalingin ninyo ang mga may sakit na nangaroroon at sabihin niyo sa kanila, lumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ayan po, yung mga sinaunang faith healer, yung sinaunang mga sugo ng Diyos, ayan po, inihalal po, pinipili ng Diyos yan. Iyon sa kagustuhan ng tao. Kung minsan marami nag-aaral ng lihim ng karunungan, ngunit hindi nila mapagana sapagkat hindi sila pinili upang maging isang magagamot spiritual. So, sana ho sa aking medyo paliwanag na ito ay may natutunan po tayo ng pagiging isang faith healer ay ang paraan po ng Diyos yan ay pagtawag. Kahit na turuan ka, kung hindi ka pinipili ng Diyos, hindi ka talaga mapapagana yung mga dasal o mga gamit sa pagsumpo sa masasamang espiritu. So, yung mga faith healer nung una, nung panahon, yung 70 pa, yung 70, at nasibalik ang 70 na may kagalakan na nangagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisisuko sa amin sa iyong pangalan. So, nauna pala yung mga faith healer, yung mga unang-unang mga gamot ng Diyos, ang ginagamit, nagpapalaya sila, nagpapasoko sila ng mga demonyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya makapangyarihan talaga yung pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng lintik mula sa langit. Narito, binigyan ko kayo ng kapamalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraan hindi kayo maaano. Ayun pala, yung kalaban ng mga faith healer, makapangyarihan. Although ang kalaban ng mga albularyo ay makapangyarihan din, ngunit sa akin nakita sa paraan ng kanilang pagpapagaling, hindi sila paglaban kasi nakikiusap sila, nakikisuyo na pagalingin ang mga may sakit. Ngunit ang mga faith healer talagang labanan talaga. Yun ang pagkakaiba, no? Calling yan, kabanalig sa ating sana. Ayan lang po ang aking maibabahagi sa mga oras ito habang namimingwit sila. Wala naman akong ginagawa sa bahay, wala akong ginagawa kahit na nandito ako sa ilog, para hindi masayang ang oras ko, kahit konti, kahit papaano may maibabahagi ako at para meron kayong matutunan. Maraming salamat. Please subscribe my small YouTube at saka click ang share at notification bell at para kahit papaano ay makatulong ko sa ganitong paraan. Maraming salamat, hanggang sa muli. Brother Pros, the armies of the living God.